Kamusta po mga kapatid? Yan. Nagulat kayo, no? Kahit ako po nagulat. So before anything else, i-declare po muna natin yung ating verse, JA1 verse. Let's all declare Luke 4, chapter 4, verse 18 to 19. Ready? 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord, because He anointed me to preach the gospel to the poor, He has sent me to heal the poor, to preach deliverance to the captives, and recovering the sight of the blinds, to set at liberty them at the bruised, and preach the acceptable year of the Lord. Our Jesus Christ, the Anointed One. Yan. Next po is ang ating J1 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I'm not seasonal. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I'm not extreme. Okay. Ayun po. Since this is my very first time, hindi ko po alam kung paano magsisimula through the help of our Lord, Jesus Christ. So, makakaraos po yan. Ayan po. Kamusta po ang lahat? So, meron po tayong bisita. My English is limited, that's why you need to translate. So yan. Ikaw ang translator. Yan. So, kung may Bible po kayo, just open your Bible or get your phone and your Bible app. So, ang aking pong verse for today ay yung verse po natin is mula po sa Ephesians 4, 22 to 24. Yan, basahin po natin. You were taught, with regard to your former way of life, to put up your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. 23, to be made new in the attitude of your minds. And 24, and to put on a new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Let's pray po for our verse today. Our Father, Jesus Christ and Holy Spirit, maraming pong salamat. Thank you for this day. Muli po kaming nagkasama-sama just to learn the Word of God at maging gabay po namin sa buong linggo. Ang lahat po ng ito ay tinatas namin sa ngalan ng anak na Jesus. Amen. Ayan po ang ating verse of the day. So, bago po tayo dumako, gusto ko lang po kayong kumustahin. So, sino po dito yung matagal ng Christian? So, mangilan-ngilan lang po, di ba? Sino naman po yung mga bago? Marami po tayong bago, kagaya ko po. I am not expecting na magsasalita ako sa harap ng maraming tao na ang i-share ko is Word of God. So, since puro kalokohan po nung araw, so ngayon is I'm not expecting that I'm doing this to the glory of God. Yan. So, kaya ko po tinatanong kung sino yung mga bagong Christians kasi ang aking pong topic is about sa kung paano maging Christians or paano tayo mag-evolve as a Christians or paano tayo mag-improve as a Christians. So, ang title ko po is Start Your New Life with Christ. How we can start a new life with Christ. Sino po sa inyo ang simula't-simula pa lang is kasama na si Kristo sa buhay nila from the start? Di ba wala po? Kasi nung mga bata pa tayo, hindi naman tayo agad namulat sa ganong sitwasyon or sa ganong ng pamilya natin. Depende kung talagang Kristiyano na po from the very start. Pero dun po sa mga nagsisimula, gusto ko lang pong ibigay yung mga steps kung paano tayo makasunod sa Lord, sa Jesus Christ. Kasi napaka-importante po sa buhay ng mga tao na meron po tayong sinusundan. Parang may manual po. Di ba ang mga sasakyan may manual? Pag magbubuo ka ng IKEA, mga cabinet or appliances, kailangan mo ng manual. Kung hindi mo kaya siyang buuin, kailangan mo tingnan yung manual. Ganon din po ang buhay ng tao. Ano po ang manual natin, which is the Bible. So lahat po nakasulat doon. Kung ano pong tanong nyo, daig pa niya ang Google.
Nandun po lahat. May sagot po ang Diyos sa bawat tanong natin. Yan. So you can have real and lasting peace today through a relationship with Jesus Christ. So, ang sabi po doon sa verse na-impress sa akin ng Lord, Tagalogin ko po yun. So, kaya talikuran nyo ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. So, yung verse 22, kailangan pala nating i-give up yung mga nagdaan nating hindi magaganda sa buhay natin para makapagsimula tayo nakasama si Jesus Christ sa buhay natin. So, yung verse 23, baguhin nyo ang inyong pag-iisip at pag-uugali. So, bago ko po narating yung mga ganong bagay, talagang struggles po sa buhay. Ang hirap pong baguhin. Kung tayo lang po magbabago ng sarili natin, hindi po natin kaya ng ganon kabilis or ganon katuwid. So, through the help of the Bibles, the mga Bible verses na pwedeng sumuporta sa ating pagbabago ng ugali, always read the Bible every day para meron po tayong guide. So, unti-unti, mababago po tayo. Kagaya po nung naalala ko yung si Rev Pio po yon. Siya po nakapagpabago ng buhay namin mag-asawa, which is, sabi niya sa akin, napaka-casual ang usapan namin. Hindi niya agad tinukoy na inaakay niya ako as a Christian. Sabi niya sa akin, ano bang buhay mo? Ganito po, ganito po. Maglalasing po ako. Mahilig po ako magsugal, kung ano-ano. Okay lang yan. Yun ang sabi niya sa akin. Hindi ka babaguhin, hindi kita babaguhin. Pero tandaan mo yung sinasabi ko, ikaw mismo sa sarili mo, magtuloy-tuloy ka lang, mababago ka na hindi mo namamalayan. So, praise God po. Talaga, malaki pong pagbabago sa buhay namin. Gusto ko lang pong i-break down yung verse na binasa ko. So, sabi po doon, put up your old self. This refers to rejecting the sinful patterns of desires of your former life before accepting God. Ayun nga ba sinabi ko? Kalimutan na po natin, tanggalin na po natin yung mga lumang tayo. Mainitin ang ulo, lagi tayong nakasigaw, hindi tayo marunong magpatawad, hindi tayo marunong umunawa. So, tanggalin na po natin yon, yung mga vices, yung kung ano mang ginagawa natin hindi nakakalugod sa Lord. So, yung next po doon is yung corrupted through deceitful desires. This emphasizes that all self is influenced by harmful desires that lead away from God. Kapag pala patuloy tayong gumagawa ng hindi magaganda, palayo tayo ng palayo sa Lord. Yung mga simpleng mga bagay na hindi natin namamalayan, na hindi pala ikinalulugod ng Lord, at patuloy natin gagawin, patuloy po pala tayong lumalayo. For example, patuloy kang mahilig magputo-kutsinta, mahilig kang makipagchismisan or maggawa ng kwento or manakit ng ibang tao or magsalita ng hindi magaganda, pag pala patuloy po natin ginagawa, yung palayo po tayo ng palayo. So, sabi po doon, nakukurap yung ating deceitful desires. Next is, be renewed in the spiritual of your minds. This calls for a transformation of the way you think and perceive the world, aligning your thoughts with God's will. So, kailangan pala, i-renew natin. So, renewal, it means, kailangan natin tanggalin talaga lahat at baguhin natin ang sarili natin. Kasi kung hindi tayo magre-renew ng sarili and spirit natin, baliwala po ang ating pagiging Kristiyano. So, hindi po tayo Christians as parang sumisimba lang, makita lang na nagsisimba or nagsa-church. So, dapat po mag-reflect. Kaya, yung misis ko po tuwan-tuwa kasi ako po talaga sira-ulo kong sira-ulo. So, unti-unti pong nabago hanggang sa, yun po, kaharap nyo na ako ngayon at nag-share ng Word of God. Yan. Yan po. So, yung sinasabi ko po sa inyo, how can we start our life, or our new life with Christ? Ang step 1 po dyan is God's purpose. Yung God's purpose po. Ano po bang purpose ng God o anong purpose ng Lord sa buhay natin? So,
hindi lang po yung ang Lord ang may purpose sa atin. Dapat tayo may purpose din para kay Lord. Di ba po ba? Dapat give and take. Marami pong purposes ang Lord sa buhay natin. Halos lahat na doon po. Tayo lang po ang hinihintay niya. So, ang God's purpose po is peace and life. Yan. Ayan pala ang mabibigay ng Lord sa atin. Kapayapaan. Pagpayapa ang buhay natin, nadyan na lahat. Nadyan ang peace, love, nadyan ang forgiveness, nadyan na po ang joy, lahat po ng mga gandang bagay. Kasama na po yan ng peace. And yung buhay po na abundant and eternal, nadyan na rin po yan. So yun po ang purpose ng Lord. Hindi para tayo pahirapan. Kaya lang, tayo po ang gumagawa ng mga bagay na ikahihirap natin kasi lumalayo po tayo sa Kanya eh. The more na lumalapit po tayo sa Lord, the more po tayong ibe-bless at the more po tayong mawawala sa mga bagay na hindi natin dapat maranasan. God loves you and wants you to experience peace, eternal life, and abundant life. So, kapayapaan, yung buhay na walang hanggan, yung buhay na siksik, liklig at umaapaw, hindi lang po finances na umaapaw, material na bagay, mas maraming kaibigan, mas mayaman tayo. Mas marami tayong kasama sa church, mas mayaman tayo, di ba po ba? Yung peace of mind is very important to ourselves, to our lives. Bakit po? Pag tumulog ka na may worries, wala kang peace of mind, pag gising mo sa umaga, worry ka pa rin, di ba po ba? So kung may peace of mind tayo, araw-araw, wala po dapat tayong alalahanin sa mga mangyayari. So, noon po mga panahon na kami hindi pa Christian, ang pinoproblema namin lagi sa gabi, pagising namin sa umaga, iniisip na naman namin. But now, kahit ano pong dumating, kay Lord ko lang po sinusurrender, kami po mag-asawa. And ang sarap pong gumising na wala kang inaalala. Although marami pong bagay na dapat alalahanin, pero give it to Lord. Si Lord na po ang bahala. Ayan po. Sabi po sa Bible, sa Romans 5, chapter 5, verse 1, ayan po. Sabi po dyan, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Paano nga naman tayo magiging payapa kung hindi ka nagdadasal bago matulog? Paano tayo magiging payapa kung hindi natin susurrender sa Lord yung mga worries natin bago tayo matulog? Kaya, through prayer, we're coming closer to the God. Mas maraming prayer, mas lumalapit po tayo. So morning, kung gusto mo pray ng afternoon or evening, 3 times a day, 4 times a day, mas maganda po yan kasi palapit po tayo ng palapit. Give ourselves time to talk to the Lord. Kahit yung quiet time natin ng 5 minutes, 10 minutes, and so on, hanggang sa humaba, ang sarap makipag-usap sa Lord na isumbong mo lahat, sabihin mo lahat sa Kanya. Yan. Sabi naman po doon sa John 10:10, I, Jesus, came that they may have life and have it abundantly. So, yung abundant life is talagang ready na para sa atin. Kaya wag na po tayong lumayo sa Lord. Keep praying, keep reading Bibles, mag-aral po tayo, magbasa po tayo. Yan po ang makakapagpalapit sa atin sa kay Lord. Yan, anong purpose ng Diyos sa buhay natin at anong purpose ng buhay natin para sa Diyos? So, parang ang Lord, biniles na tayo all aspects of our lives. Yung araw-araw mong paghinga, paggising sa umaga, di ba? Blessing na yun. Yung iba po, hindi po nagigising. Yung iba po, hindi naman makatulog. Mas maganda na yung walang tulog isa wala pong gising. Ano po? So, yun po. Kaya, mas maganda po na talaga na surrender po natin lahat. So, tsaka naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin ay may purpose. Bakit kagaya po namin mag-asawa? Bakit ko siya naging asawa? Dahil para makilala ko kayo. Kung hindi ko po siya naging asawa, hindi ko kayo makikilala lahat. At hindi po tayo makikita-kita sa church. Doon po sa simpleng bagay na yon, kung na dapat alam na natin yung purpose natin sa buhay. Yung mga bata, okay lang po yan. Pero tayo po as mga adults, dapat alam na natin yung pathway na ating pupuntahan. Alam na po natin yung purpose. Ano bang purpose ko sa buhay? Magtrabaho,
mag, mag-erase ko lang yung family ko. So, yung cycle ng inyong buhay, pag ganun na walang nangyayari, hindi ko sinasabi walang nangyayari. So, mas maganda po na nagsaserve tayo kasi mas nagiging fruitful po ang ating buhay. Ayun po. Kaya, sabihin nyo sa katabi mo, may purpose ako. May purpose ang buhay ko. Yan. So, ano po ba yung mga bagay na nakakapagpapigil sa atin? O mga sitwasyon na nakakapagpapigil sa atin? Para po tayo ay lumakad sa kasama natin ng ating Panginoon. Ano po bang nakakapigil? Yun po yung step number 2. Kung alam na po natin ang God's purpose, alam na po natin ang purpose ng Lord sa buhay natin at ang purpose ng buhay natin para sa Lord, yung step number 2 po, dapat nating alamin. Ayun po ay ang the problem. Yung problema. So yung step 1, we should know what are the purpose of God to us and what are our purpose to God. So may purpose na tayo. Ano ba nakakapigil? Ano ba nagiging problema? So, ang kasalanan. Sin separate us to the Lord. The more na gumagawa tayo ng mabibigat na kasalanan, mas lumalayo or papalayo tayo ng papalayo. Yan po ang step number 2. We should know what are the hindrances or problem para tayo ay makalapit ng tuluyan. Hindi ko po sinasabing trabaho is a problema kasi ministry po yan. Hindi ko po sinasabing pamilya, kaibigan. Bakit hindi po natin sila dalhin dito lahat? At nang wala na po tayong problema, sama-sama na po tayo dito ba? Amen po ba? Di ba? Kung yung kaibigan ko, ang nagiging hindrance para mag-church ako tuwing Sunday, dali ko yung kaibigan ko dito. Kaya lang yung trabaho, hindi po natin pwedeng dalhin dito. Yung family, yan. So, God created us in His own image to have an abundant life. He did not make us as a robots to automatically love and obey Him. God gave us a will and freedom of choice. We choose to disobey God and go our own willful way. We still make this choice today. This results in a separation from God. Ayun po yung sinasabi ko kanina. Na hindi tayo, kung gusto lang ng Lord na sumunod ng mga tao, di robot na lang sana ang kinreate ng Lord. Para wala na siyang hinihintay na may magpe-pray sa Kanya. So automatic, mag-obey yung mga robot at susunod sa Kanya. Pero ang Lord, binigyan pa rin tayo ng freedom. Binigyan pa rin tayo ng pagkakataon para pumili. Para kung anong gustuhin mo sa buhay mo. Kaya lang, kung pipili po tayo ng mga decision or mga bagay sa buhay natin, kailangan po dapat yan. Kasama po natin ng Lord. Kasi kung pipili po tayo magde-decide tayo na hindi siya kasama, is magiging mahirap po para sa atin. Yan po. According to the Bible says, doon po sa verse ko is Romans 3, chapter 3, verse 23. Tama ba? Yan. For all who have sinned and fall short of the glory of God. Lahat pala na nagkakasala is palayo or hindi po nakakalapit ng mas malapit sa Lord. Kaya tandaan niyo po yung sinasabi ko, the more na mas gumagawa ng kasalanan, the more pong lumalayo. At yung isa pong verse about yan is yung Proverbs 14:12. There is a way that seems right to man, but its ends is the way to death. Mga bagay na akala natin is tama sa ating pag-iisip or sa mga desisyon natin, which is mali, at ang mag-e-end pala yun, ang katapusan pala nun is kamatayan. So, ako po ngayon, sa pakaramdam ko, kung ako ay kukunin na ng Lord, is nararamdaman ko po na makakasama ko siya. Kasi kailangan po natin talaga lumapit. Sana ganun din po yung nararamdaman nyo kagaya na nararamdaman ko. Yan po. Saan na tayo? Yan. Dapat alamin natin ang mga bagay na nagiging problema at ang mga sanhi nito.
Kapag may problema po tayo, dapat alam natin kung saan ang gagaling. Di ba po ba? Halimbawa, yung tubig hindi dumadaloy ng malakas sa gripo natin. Ano kaya ang problema nito? Di ba, inaalam po natin ang problema? Is either may leak, or walang supply, or sira yung faucet mo. So, ganun din po sa buhay ng tao. Natutunan ko po yan na yung problema is hindi tinatakbuhan, hindi tinatakasan. Yung problema po is kailangan nating harapin. Kailangan po nating alamin kung anong sanhi nito. Bakit ba ako laging walang pera? Kasi hindi man ako nagtatrabaho. Okay, di ba po ba? So, alam mo na agad, wala akong pera, kailangan ko magtrabaho. Bakit po hindi ako minamahal ng mahal ko? Ano bang problema? Kasi di ka naman nanliligaw. Paano ka mamahalin yan? Di ba? Hindi naman pwedeng ligaw tingin lang. Di ba po ba? Paano ako kakain? Gusto kong kumain ng masarap. Hindi ka naman marunong magluto. So, kailangan po natin mag-dive in dun sa sanhi ng ating nagiging problema sa buhay. Which is, pag nakita na po natin yon, unti-unti na po natin tanggalin sa buhay natin. Mararamdaman nyo po ang pagbabago. Yan. Sana po ay kayo may natututunan sa akin. Kahit ganito lang po ang aking mga kaalaman sa ngayon po. Ayan po. So, pero this time, dapat ng choice sa buhay natin na sa Christian is yung mag-glorify si Lord. Na pag tayo ay nagdesisyon o tayo pumili, dapat mag-glorify si Lord. For example, gusto mong kumuha ng sasakyan. Lord, bigyan niyo po ako ng sasakyan. Gagamitin ko po ito sa mga gawain. Kayo po ang mag-glorify. So, ang Lord, hindi magdadalawang isip para bigyan ka ng mga ganong blessings. Kasi, isinusurrender mo sa Kanya, dinededicate mo sa Kanya eh. Gagamitin mo sa Kanyang kingdom eh. Ganon din po sa buhay natin. Kung ano pong gusto nyong hingin sa Lord, sabihin nyo lang po yan. At may perfect timing. Hindi po ura-urada na. Lord, pahingi po akong sasakyan. Ayan na. So, ina-align po ng Lord kung ano ang the best para sa atin. Hindi man ngayon taon, sa susunod na taon, sa mga susunod na taon. Ang kailangan lang po natin ay maghintay at magtiwala. Yan po. Ngayon pong alam na natin yung dalawang steps. Mabilis lang po ako at ako po ay paluwas pa. Yan po. Ngayon alam na po natin yung mga purpose na Lord sa buhay natin. So vice versa po yun. Hindi lang naman po dapat purpose ng Lord ang alam natin. Dapat alam din natin to serve Him. Mag-serve po tayo kahit sa anong paraan. Pwede po kayong mag-join sa music ministry, sa ushers, sa men's, sa media. Pwede po kayong mag-join sa mga life group. Yan po yung mga bagay na pwede tayo mag-serve. So, yung mga problema na nakakasagabal para makapagsimula po tayo ng bagong buhay na kasama si Kristo. So, step 1 is God's purpose. Yung step 2 po natin is alamin ang problema. Ngayon, may purpose na tayo. Ngayon, nakita na natin yung nagiging problema kung bakit tayo ay hindi makasunod sa Lord. Ano yung pangatlong step? Kung alam mo na yung problema mo, kailangan natin ng remedyo. Yan, the remedy. Anong ginawa ng Lord para masolusyonan lahat ng kasalanan natin? Nagpapako siya sa cross. Di ba po ba? Yan po ang naging remedyo ng Lord sa buhay natin, sa mga kasalanan natin. Yan po ang solusyon, ang cross po ng Kalbaryo. Jesus Christ died on the cross and rose from the grave. He paid the penalty of our sins and bridges the gap between God and people. So, ibig sabihin po, para makalapit tayo sa Abba Father, kailangan po natin tanggapin si Jesus Christ sa buhay natin. Siya lang po ang tulay. Siya lang po ang daan. Siya lang po ang liwanag. Siya lang po ang pag-aasa natin para makalapit tayo sa God the Father. Nakasulat po sa Bible. Hindi po tayo maliligaw, hindi po tayo mapapariwara or kung ano man. Basta sundan lang po natin at magtiwala po tayo. Makakalapit at makakalapit po tayo.
So, sabi po sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, "For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus." Mediator, siya yung tagapamagitan sa atin. Siya yung tumubos po ng mga kasalanan. Siya yung po naghirap. Imagine niyo kung napanood niyo yung Passion of the Christ. Imagine niyo sa sarili niyo na kayo ang nilalatigo, nilalatay, sinasaksak sa tagiliran, bumubuhat ng napakabigat na cross. Hindi po ba nakakaiyak? Imagine niyo na kung ang nanay niyo o tatay niyo o anak mo magpapasa nun, maaatim ba po natin na sila ang magsakripisyo? Di ba hindi po ba? Masakit po sa damdamin. Pero yung sacrifice po ni Jesus Christ is wala pong makakapantay. And dito po sa other verse, Romans 5, chapter 5, verse 8, "But God showed His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us." So, ipinakita po ng Lord Jesus Christ sa atin ang pagmamahal niya. Sa ganung paraan, namatay po siya sa cross para lang po tayo masave. So kung wala pong tulay, kahit saan pong daan, hindi po tayo makakatawid. Imagine niyo kung naputol yung mga tulay dito, hindi tayo makakadaan ng maayos. So ganun din po sa paglapit natin sa God the Father, kailangan po natin ng tulay. At ayun po ay si Jesus Christ. So next po, so kung may mga, kagaya po nung sino po mahilig mag-cellphone sa inyo? Siyempre tayo po lahat, di ba? Kung tayo po ay may, ano po yung mga way natin how to communicate people? Di ba may Facebook? May Zoom, may Viber, kung merong Viber pa ngayon, may Friendster nung araw, may Messenger, at marami pang iba. So yun yung po yung way of communicating people through those all apps and providers. So, ang ating pong provider ay to communicate para po kay God the Father is walang iba kundi si Jesus Christ. He sacrificed Himself to fill up the gap between God and the people. So, siya po ang nagsakripisyo para sa atin. Next po alam na po natin ang God's purpose, alam na po natin ang problema, alam na po natin ang remedyo, which is, yan po, ano po yung pang-apat? Apat lang po yung points ko. Ang pang-apat po is our response. May remedyo na, di ba? Kailangan na natin mag-response. Ano bang i-response natin? Receive Christ. Una, may purpose sa Lord, may purpose ka sa Lord. Pangalawa, meron ka ng problem, which is nalaman mo na kung ano nagiging sanhi ng problema. Pangatlo, meron na tayong remedyo. Ano bang kailangan natin gawin? Tanggapin natin si Kristo. Yun na lang po ang hinihintay niya. So, sabi po dito, we must trust Jesus Christ as Lord and Savior and receive Him by personal invitation. Ano po ba yung sinasabing personal invitation? Magbibigay kayo ng card, itetext niyo si Jesus Christ, "Jesus Christ, I invite you to my place." Kailangan po ng invitation. Paano po natin i-invite si Jesus Christ sa buhay? Kailangan po nating lumapit, magdasal, magbasa ng mga word niya, at through that kind of pang-araw-araw natin gagawin, mas palapit po tayo ng palapit. So, receive Christ. According po doon sa Bible, the Bible says, sa Revelation 3, chapter 3, verse 20, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him and he with me." Kung sino ang tatanggap, magpapatuloy sa ating Panginoon, sasamahan niya to. Sasamahan niya tayo. Ang Panginoon, bakit kailangan pa natin pakatukin ng Panginoon?
sa mga puso natin, sa mga bahay natin, sa mga sarili natin. Bakit hindi po na natin i-open na lang para ang Lord diretso ng pasok? So, hindi na natin kailangan siyang hadlangan through kung may pintumang nakaharang. Just open it. And accept and receive Jesus Christ to our lives. So, kailangan po natin siyang i-receive. Then, yung second verse ko po dyan, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So, kailangan po natin paniwalaan yun. Kailangan po natin tanggapin yun. Buhay ang Diyos natin. Hindi po siya patay. Hindi po siya nakalibing. Buhay po ang Diyos natin. Amen po ba? Buhay na buhay po. Marami pong aspeto ng buhay natin na nararamdaman nating buhay siya. Hindi niya lang po natin na nakikita. For example, pumunta ka sa isang lugar na hindi mo alam kung ano mangyayari sa buhay mo. Halimbawa, pumunta ka ng Fort McMurray. While driving ba, alam mo ang mangyayari? Di ba hindi po natin alam? Pagdating natin sa lugar na yun, alam po agad natin ang mangyayari. Di ba hindi po? Kasi hindi po natin sigurado yung mga bagay na hindi natin ipinagkakatiwala sa Lord. Just trust Him. Believe me, maniwala lang po kayo. Marami po akong testimony pero hindi ko po sasabihin kasi mauubos po oras natin. I just wanted to encourage you guys, kung makikita niyo yung pagkatao ko noon at ngayon, hindi po kayo maniniwala. Kahit ako po, hindi po ako makapaniwala hanggang ngayon, nung nagsasalita ako sa harapan nyo. Yan po. So, let us receive Jesus Christ every day. Bakit pa gagawin natin every Sunday? Di ba po ba? Bakit kailangan natin i-receive ang Lord during service? Araw-araw. Paggising mo pa lang sa umaga, good morning, Lord. I love you, Lord. Lord, samahan mo ako. Lord, salamat po sa mahimbing na pagtulog. Lord, salamat po sa malakas na paghilik. Lord, marami po salamat dahil nagising kami, nagising ako. Nakita ko yung pamilya ko. Kaya sa umaga pa lang po, ito po yung advice ko sa inyo, mag-good morning agad kayo kay Lord at magpasalamat. Kahit maliit po lang na sentences, kahit mahaba, just give thanks to the Lord every day, every morning. Huwag muna po munang cellphone. Although nag-ring ang ating alarm, bago mo pindutin yung alarm, thank you Lord, hallelujah, thank you po sa magandang umaga. Yun po. As a Christians, let us build an intimate relationship with Jesus. Kung intimate na ang relationship natin sa ating asawa, sa mga anak, sa mga kapatid, sa pamilya, mas unahin po natin ang intimate relationship with God. At magfo-flow po yan, maniwala po kayo. Magfo-flow po yan sa buhay natin. At tayo magiging pagpapala din sa ibang tao na magagamit tayo para ma-bless din po sila. Yan po, may natutunan po kayo. Okay. Recap po tayo. So yung step 1 po natin is God's purpose. Step 2, we should know the problem. Number 3, we need to make some remedy or God's remedy. And the last one is our response. Tandaan niyo po yung 4 na yan. Yan po ang mag-guide sa atin sa pang-araw-araw para makalapit po tayo kay Lord. Amen po ba? Yan. So, meron lang po akong short generalization regarding dun sa 4 na points na share ko po. So, yung number 1 po dyan is admit your need. I-admit natin, I am a sinner. Lahat po tayo araw-araw nagkakasala sa maliit man ng bagay. Wala pong perfecto. Totoo po yan. Si Jesus Christ lang po ang naging perfect na nabuhay sa mundong ibabaw. So, number 2, be willing to turn from your sins, repent, and ask for God's forgiveness. Dapat yung willingness na i-give up po natin yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Lord, i-give up na po natin yan. Humingi po tayo ng tawad, mag-repent po tayo sa Lord, humingi po tayo ng kapatawaran. Humingi po tayo ng kapatawaran una sa Lord, pangalawa doon sa mga taong nagkasala tayo. At magpatawad tayo sa mga taong nagkasala sa atin. At doon po sa number 2 na yan, mas magiging malaya po ang ating puso at isipan, nakapaglingkod sa Lord. Wala po tayong iisipin na kung ano man.
mas magiging blessed po tayo. Number 3, believe that Jesus Christ died for you on the cross and rose from the grave. Tanggapin lang po natin yan, na siya ay namatay para sa atin at siya po ay muling nabuhay para din sa atin. Then, number 4, through prayer, invite Jesus Christ to come in and control your life through the Holy Spirit. Through prayer. Kaya, importante po ang prayer every day para makompleto po natin yung 4 na steps na yon. So, amen po ba? Yun. I'm gonna end my story, my preaching, yung shinare ko with the prayer po. Let's bow our heads and close our eyes. Ako na lang po magdadasal. Dear God, I know I am a sinner. I want to turn from my sins, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus Christ is your Son. I believe He died for my sins, and that you raised Him to life. I want Him to come into my heart and to take control of my life. I want to trust Jesus as my Savior and follow Him as my Lord from this day. In Jesus' name, amen.